And for today's Van Life episode, sasabayin natin ang napakalamig na panahon ngayon ng Nueva Vizcaya. Napakalamig na nga sa kapatagan ng Cagayan Valley, mag-overnight pa tayo sa kabundukan at tabing kalsada. Yan! This is a van life hack. Kaya ito naglagay ng warning device para iset natin sa mga isipan nila na merong isang nasiraan lang na biyahero dyan. Pero hindi nila alam na nag-camping talaga tayo. At kahit gaano pa kalamig yan, meron tayong panlaban dyan. Magluluto tayo ng napakaanghang at napakasarap na ramen. Mas babanatan pa natin yan mamaya nito. Meron po ba kayong 2x2? Puro lang masarap. Ano kaya kalalabasan ng van life hack natin? Yan ang dapat niyong abangan. Tignan natin kung itatawid natin yung gabi. Lakasan ng loob to, mga first timers. And welcome back to another Van Life episode. Simulan natin ang kwento sa isang bagay na napansin kong parang mayroong nalaglag. Ano yung nalaglag? Ano yung nalaglag? Nakasara naman. Naglagay sa van. Sino naglagay? Hindi ko alam. Ayan. Shoutout mo. CJ Agpalza ng Isabela? Buti naramdaman ko may nalaglag. Kung sino man po kayo, maraming salamat. Buti napansin ko talaga na mayroong nalaglag sa likuran. Nasa main road na kami. May nag-iwan ng chocolate sa roof rack ni Watod. Ingat sa PH Loop, Boy P. From CJ Agpalza. From Isabela siguro. Maraming salamat. Buti na lang. Anyways, chocolates. Favorite mo yan. Go! Mula sa napakalamig na kapatagan, dadayo naman tayo ngayon sa tabi ng mga kabundukan. Yung nga ang katanungan, no? Sana yan lang yan. Walang nalaglag na iba, di ba? Is your favorite? Napakamahiwaga naman ang mga first timers. Thank you po, thank you. Just in case man mga first timers na dumadaan ng Alitaptap Base Camp. Though hindi ko nga igagarantiya sa inyo mga first timers, sana every time na the time na pumunta kayo ng Alitaptap Base Camp, nandiyan kami. At kung nakikita niyo po si Watod sa labas, at kunwari, ang layo ng pinanggalingan niya, tulad dito, from Isabela. Ano po, kumato kayo, tawagin niyo kami para magkaroon tayo ng chance na makakwentuhan, para hindi naman po sayang yung pinuntan niyo. Tapos, andiyan kami, nahiya lang siguro kayong kumatok ba. Tawagin niyo po kami, lalabas naman kami, papapasukin naman kayo namin sa base camp. Oo nga. Ha? Baka natatakot sila sa mga aso natin malalaki. Maaari nga. Kasi ang dami nating aso eh. Malalaki. Ganyan ako yung pinakalalaki. Habang binabaybay namin ang mahahabang kalsada, meron kami isa nakitang daan na hindi pa namin napapasok ni minsan. First time na natin madaanan to. Putol? Putol na daan? Oh, hindi pa tapos. Oo. Oo. Yun lang, para tayo tatawid. Saan kayo pa tawid dyan? Ako, daming aso. Bagong daan kasi itong napasukan natin mga first timers. First time natin pumasok dito. Hindi namin alam kung saan patagos to. Siguro hindi naman mga aso, no? Dead end siya at hindi tayo makakatagos dun. Parang merong ilog eh. First timers, so napakaganda ng view natin. Okay mga first timers, welcome back to another Van Life episode. Pagpasensyahan nyo na at kailangan ko maglagay ng ganito. Kasi sa totoo lang, nagkakasakit na ako sa sobrang kalamigan ng Nueva Vizcaya. Parang buong lugar dito sa Cagayan Valley, kahit na lumabas pa tayo ng Ifugao, syempre mas malamig doon. Kahit na tumuwid pa tayo ng Isabela, lahat yata nakakaranas ng ganito katinding lamig. At dito naman sa atin sa Nueva Vizcaya, ito talaga yung kasagsagan ng sobrang kalamigan. At yung lugar natin mas malamig pa kaysa sa mga bayan na magkakatabi dito sa Nueva Vizcaya. Kasi nga ang lugar natin ay nasa tabi ng bundok na yan. Actually buong kapaligiran natin puro kabundukan yan. So naiipon ba yung nag-moist yung screen ko, naiipon yung mga lamig na nanggagaling sa kabundukan na yan na nakapalibot sa Cagayan Valley. Bumababa yan dito sa kapatagan.
At yun, masama na yung pakiramdam ko, 3 araw na. Pero ganoon talaga, wala naman tayong magagawa eh. Ayaw naman natin sa mainit na lugar. Mahal na taba ng aso. Ayun o. Silipin ko lang to bago tayo umabante kasi maaga-aga pa na, alas 4 pa lang yata. Hindi pa natin alam kung saan tayo maghahanap ng matutuluyan ngayong gabi. Itong nakikita ko dito, lakas lang magpaalala mga first timers nung buhay namin dati sa probinsya nung kami naninirahan pa sa Aklan. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa yung isa akong magsasaka? Anak ako ng isang magsasaka, apo ako ng isang magsasaka. Sa palayan na ganyan, lumaki ang inyong boy first time na ganyan yung buhay. Bago kami napunta ng Maynila, doon lang nabago. Pero nung nasa probinsya kami, ganitong ganito. Palay ang pinakabuhay ng pamilya namin tsaka lolo't lola namin. Pati yung mga ganyan, yung mga naglalagay ng palay sa basketball court para paarawan tapos ilalagay sa sako. Nakagisnan ko yan, kinalakihan ko yung ganyan. Lahat lang yung nagbago nung kami lumuwas na ng Maynila na. Naiiwanan ko na yung ganong klaseng pamumuhay. Sabihin ko man na na-enjoy namin ang malamig na panahon, pero ang hirap din para sa amin. Parang no way out tayo, mahal. Kahit saan tayo magpunta, hindi natin matatakasan yung malamig na lugar. Unless bumaba tayo, pero ayaw naman natin ng mainit, diba? Hindi mo makukuha talaga ng perpekto talaga sa mundo eh. Kapag meron kang hiniling, hindi 100% yan na ibibigay sa'yo kasi hiniling namin na malamig. Correct. Kasi ayaw namin ng mainit. Pero binigay naman sa atin, sobrang lamig naman. Talagang namimilitit kami sa gabi ba. Hanggang sa ganito na, sumasama na yung pakaramdam ba. So, ganun talaga. You can't have it all. Kapag daytime, mainit yung sikat ng araw, pero yung hangin, malamig. Pero kapag gumabi na, Diyos ko naman, sobrang lamig na, humahangin pa. Napakaswerte natin ganito yung lugar natin. Napakaganda ba? At yung taglamig na to mga first timers magtatagal to ng hanggang March pa. Tama? Ha? Hanggang March pa to. Doon nga sa Alitaptap, naka-jacket tayo. Pag nasa Alitaptap kami, grabe. Iba. Iba talaga. Iba yung lamig doon, no? Kaya much more kung makahanap tayo mamaya ng lugar na maiikutan dito. Pag-overnightan natin dito. Mukhang matatabi tayo sa bundok. Alam na to, malamang. Totoo ba yun na kasabihan ng mga taga dito sa Nueva Vizcaya na kapag masama ang pakiramdam mo, inuman mo ng gin? Yes. Totoo yun? Kaya mag-gin tayo mamaya. Ha? Biniban! Shout out! DA17W. Kung magiging effective naman yung pag-inom ng gin at gagaling ako, bibili tayo? Ha? Iinom ka ba? Dapat o kung iinom ka. Konti lang. Para lang sa lalamunan ba? Galalakang tumbakan. Napasarap pa ng kain ng New Year's and Christmas and New Year di ba? Kaya nga ako, ngayon sa gulay. Lalo na yan pag nag-Philippine loop tayo. Wala tayong gagawin doon kundi kumain. Pumayat ako nung Philippine loop natin eh. Ay, nung Mindanao loop natin. Tama. Pumayat ako nung... Basta kahit na gano'n, ang tabayanan pa rin natin yung kinakain pa natin. Gulay. Alas 4 na ng hapon at wala pa rin tayong nahahanap na pwede nating tulugan ngayong gabi. Kaya bawat sulok ng dinadaanan namin, sinusubukan kong pasukin. Nagbabaka sakali. Mga area na hindi pa natin naman talaga napapasok. Pero mukhang merong community dito. Pero nakakatakot pasukin ba? Baka privado eh. Try natin. Wait lang. Alam mo, totoo yung mga first timers na kapag sobrang lamig ng panahon, hindi mo gugustuhin umalis-alis o gusto mo lagi nagsistay ka kasi nga ang hirap kumilos ng malamig ang panahon. Mahal, gusto mo silipin doon? Silipin lang natin. Saan? Doon. Kung tatanong na tayo kung pwede bang tulugan or hindi.
Hindi na rin questionable sa amin ang seguridad namin kapag kami ay nasa Nueva Vizcaya. Gawin man namin ang mga bagay na ganito, alam namin na walang mangyayari sa amin. Pero may community. Pero syempre hindi nawawala sa isipan namin na kailangan pa rin namin mag-ingat kahit saan man kami magpunta. Andun palagi yung paalala na huwag maging kampante. Ang ganda dito. Sige, pasukin lang natin. Yes. Easy scout lang natin. Parang maganda eh, sementado yung daan. Abutan na din yung kabundukan. Tignan natin. Kung hanggang saan yung sementado. Kung hanggang saan to. Oh, chicken! Tignan natin. Paano mo naman may nag-aantay na magandang ano doon, di ba? Bagay. Sa taas. Huwag mo na tayong maatras. Ano ka meron? Sana matag kayanin mo. Uy, hindi Ay, na, wala. wala na. Wala. na. Oh, Sira yung daan. sira na. Sira, wala. Okay, atras. Balik tayo dun sa kalsada. At habang minabaybay ang mahamog at malilikong daan, meron kaming nakitang isang kailugan. Pwede, silipin ko lang. Meron dito tayo nakitang ilog eh. Silipin lang natin mga first timers tayo. Itutur ko muna kayo. Pasyal-pasyal muna tayo bago tayo maghanap ng spot. Madali lang naman tayo makahanap ng spot dito. Makikiusap lang naman tayo sa mga lokal dito. Papayagan tayo. Sigurado yun. Dalawang hating ilog oh. Tatagpo dito. Grabe yung lamig. Kung nararamdaman nyo lang kung gaano kalamig. Hindi magandang idea na maligo tayo ngayon. Pwede sana linaw ng tubig eh. Pero ang lamig. Ito yung panahon. Ito yung mga panahon na yan. Actually papasok pa lang ang taglamig talaga na sinasabi. Yung extreme cold weather ba? Ano? Oo. Tarik yan. Oo nga. Let's go! Kaya. Kaya. Ayun ako. Ayun ako. Biglang bumagal si Wadada. Pero sa tingin mo kakayanin ni Watod ang Philippine loop, no? Oo naman. Kaya, no? Mindanao loop nga natin, nakaya eh. Eh, Mindanao lang naman yun. Maliit lang ng lupain yun sa Pilipinas. Pero malalaman natin. Kung sakali man eh, at least eh, malalaman natin kung hanggang saan talaga yung limit ni Watod. May mga Oo. kasama naman tayo. Correct. May manghihila sa atin. Hanggang sa meron kami nakitang isang tindahan na parang pwede naming tuluyan ngayong gabi. Ayun, dyan tayo. Baka pwede tayo, makausap tayo kung Oo. pwede tayo. Ha? Susubukan natin magpaalam. Kausapin mo, alam mo naman ikaw ang kakausap dyan. Wait lang, paalam lang tayo. Oh, tignan mo! Tignan mo! Tignan mo! Oh, di ba? Mayugasan na. Subok lang. Sinubukan kong lumapit sa nagmamay-ari ng tindahan para magpaalam. Yung mga ganitong bagay ay kailangan natin gawin lalo na't hindi tayo taga dito. Wow. Pwede daw, hanap lang tayo ng spot natin. May nakikita kasi ako doon na gilid ng daan, eh kurbada. Wala naman daw kasi dumadaan na sasakyan dito kapag gabi. Pero syempre, nasa kurbada siya eh. So delikado yung tulad ng ginagawa natin na nasa tabi tayo ng kalsada. Eh baka kasi tulog tayo, sarguhin tayo ng mga dumadaan. So, sabi ni tatay, ito pwede daw tayo dito. So hanap lang tayo na medyo flat surface ba? Or doon or kahit saan dito. Okay. Diba? Perfect eh. May tindahan. Meron ditong tubig na pwedeng paghugasan ng mga pinggan at mga pinagkainan natin. Goods na to. At least merong running water dito pang hugas-hugas lang. Palag! May mga lokal dito. Bigyan tayo ng chocolate. Sa nagregalo, re-regalohan din natin yung iba ha. Delay pa tayo ng pwesto kasi dito medyo paano eh, pas slope eh. Mahirap patulog ng naka slope. Magigising tayo lagi dumadaos-dos. Dito tayo sa tabing kalsada kasi sabi ni tatay wala naman daw ditong dumadaang sasakyan sa gabi. Yung chocolate na naregalo sa amin, bibigyan natin yung mga estudyante. Galing kayo school? Tatlo lang. Ah.
Okay. Malayo pa ang uwian nyo? Yan lang. Lakad-lakad lang? Aakit pa kayo sa bundok? Bundok pa? Hindi, andyan lang sila. Dyan lang? O sige, ingat kayo ha. Check natin kung pantay yung pupwestohan natin. Ang lamig talaga. Medyo alanganin sa totoo pero eto, dito tayo pupwesto para pantay. Pinamigay na ni Prisha yung mga chocolate sa mga estudyante. Dito tayo pupwesto. Tapos meron tayong hack na gagawin para safe tayo na merong warning agad sa mga dadating. Ilalagay natin yung warning device natin magkabilaan. Para at least kung may paparating na sasakyan, alam na nila na mayroong nakapark na sasakyan. Yan. At ang hack niyan, ganito. Gagamitan natin ang hack ngayon. Para iwas, pangyayaring hindi inaasahan. Correct. Hindi naman madami sasakyan dito, pero para safe lang, na mayroong awareness na mangyayari. Diba? Yan, yan. At dito sa kabila. Ayan. Ayan, nakikita yung mga dumadating doon. Nakikita dito ng mga dadating dito. Hindi safe tayo. Tapos dito, ito na yung magiging natin. Magiging lamesa ng paglulutuan. Oh, ang ganda oh. So dito yung magiging natin. Kainan. Kainan natin. Alright. Ang galing mo talaga. Kasi doon tayo islant di ba? Di ba? Habang nagluluto ng ramen, Ramen bang natin? Oo, ramen. Wala tayong rice. Yung yung tinignan mo nung Oo. sige. Banat. Huwag kayong mag-alala dahil alam natin magiging komportable at safe tayo dito sa spot na to. Ang ganda ng spot natin. Tignan mo na nasa likuran mo. Hi! Uy! Tingnan dito. Pinakalaman yung stray dog eh. Suplado yung aso. Ang ganda ng spot natin. Ang ganda. Ang lamig dito mo yung gabi dito mga first timers. Tabing kalsada gaming talaga. Pwede ba ka manghingi niya mahal? Para hingi ako. Yan. 4:20 ng hapon mga first timers. Maaga tayo nakahanap nung ating tutulugan ngayong gabi. Do tabing kalsada siya pero no worries kasi nga safe naman ang lugar na to. Naglagay lang naman tayo ng mga early warning device for our safety lang din. Alam ko namang maitatawid natin yung buong gabi dito na safe tayo, pero syempre dapat palagi tayong advanced thinking. Lalo na kapag ganito yung galawan natin sa kalsada, diba? Hindi naman tayo kasi na masyadong papasok sa mga camping sites. More on, sabi ko nga sa inyo, lagi tayong nasa kalsada nito. Hindi masama na advance tayo mag-isip sa posibleng mangyari. So dapat ganun lagi ang thinking natin na kapag random spots at nasa kalye tayo natutulog, laging sabihin na natin yung word na dapat praning tayo at iniisip na natin yung posibleng mangyari. Kailangan yun. Makakapal na kumot, makakapal na unan, malalambot na unan. So alam na to, masarap na tulog dumamaya kahit masama yung pakiramdam ko. Palag-palag. At si Prish pala ay magluluto ng ramen. Kailan mo binili yan? Isang araw pa. Yung isang araw mo pa binili yan? At yung pinanood natin nung last vlog, yun yung gagawin mo? May mga gulay-gulay ka? Hindi, lalagyan ko lang siya ng gulay. Pero doon sa ramen natin, wala namang gulay doon sa pinanood natin. Wala kasi tayong karne, so gulay na lang. Okay. Meron tayong tahong dyan, lalagay ko rin. Sa ramen? Yeah. Yung tahong? Okay. Kapag nagbaban life, mas maganda yung dalawa kayo. Oo nga. Di ba? Ayan. Kumbaga, hati-hati ba sa sa task na gagawin? Sa amin, ako yung driver eh. Siyempre. Shoutout din sa mga nagdadrive, nakakapagod din. Diba? Pero iba nga yung feeling na ginagawa yung van life na na dalawa kayo talaga. Kasi kung sabi ko nga dati, kung hindi nag-decide dati si Prisha na sumama sa akin sa pagba-van life, malamang sabi ko sa inyo, sobrang list nyo makikita na magluluto ako ng pagkain. Magta-take out ako lagi ng mga pagkain. No? Jollibee, McDonald's, at kung ano pa, karinderya, ganyan. Bibili lang ako sa labas, babaunin ko, tapos kakainin ko lang.
walang lutong-lutong mangyayari. Pero syempre, ayun ang kagandahan kapag kasama niyo yung mga asawa niyo, yung mga partners niyo, girlfriends niyo sa ganitong klaseng lifestyle. Iba pa rin yung meron tayong kasamang babae kasi nga into pagluluto kasi talaga yun sila di ba? Hindi naman sila talaga nasa genes na yan ng mga babae na magluluto talaga sila. Di ba, mahal, no? Hindi pa man nagagabi, pero ramdam na ang kapayapaan ng lugar. Oh. Ha? Malamig. Mamaya na tayo mag-set up ng ilaw. So, this is a van life hack, mga first timers, no? Siyempre, yung mga lokal dito, nagpaalam tayo. Alam nila na dyan tayo matutulog. Pero, sa mga ibang dadaan dito, kaya ito naglagay ng warning device para iset natin sa mga isipan nila na merong isang nasiraan lang na biyahero dyan. Kaya merong sasakyan dyan. Pero hindi nila alam na nag-camping talaga tayo. Tignan natin kung itatawid natin yung gabi. Lakasan lang ng loob to, mga first timers. Pero kung mahina-hina ang loob nyo, unti-untiin nyo lang. Ito lang naman lumakas yung loob namin pagdating sa ganito. Kaya na natin ipagtanggol yung sarili natin. Kung merong dirty kitchen, merong outdoor kitchen. Sa totoo lang, hindi kami sanay na makahanap ng spot ng ganito kaaga. Pero in fairness sa lugar, kahit na sobrang tahimik, hindi kami nababagot. Ilan ba? 2 itlog, tsaka 2x2. At yung makaspot ka ng lugar na merong tindahan, ang laking kaalawan na nun. Onion leaves. O sige, baka meron namang gulay. Tay, meron po ba kayong 2x2? Yun. Di ba itim po yung takip nun? Meron? O sige. Dahon daw po ng ng sibuyas, meron po ba kayo? Yung dahon ng sibuyas, yung parang ganun. Meron din po kayo? May tinda kayong ganun? Feeling ko yung mga tinatanong ko sa kanila, wala naman talaga silang tinda. Pero ginagawa nila ng paraan na maibigay sa atin. So wala tayong aalalahanin. Lahat ng mga kakailangan natin, may tindahan tayo dito pwedeng pagbilhan. Ano po, 2 itlog po, nanay. Tsaka nganga. Hindi naman tayo nagganganga Maganda daw itong panlaban sa lamig po, no? Ako, nagnanganga ako kahit wala akong ipin. Tsaka ano po, 2 itlog po. Ay, oo. 2x2. 2x2. At hindi nga ako nagkamali. Lahat ng mga gusto kong bilhin na wala sa tindahan nila, kumuha sila sa sarili lang pamamahay. Boom, panis. Meron tayong 2x2. Angas. Huwag kayong asang liliguan natin. Walang ligong mangyayari sa vlogs natin hanggat taglamig. I mean, walang mangyayaring ligo sa vlog na nakikita nyo yung mga tulad dating naliligo kami kung saan saan. Kung walang mangyayaring ganun. At sino ba namang hindi ma-excite sa gagawing ramen ni Prisha? Kasi mo pag magluluto na ako ng ramen. No? Padilim na. Magluluto na. Matulog tayo maaga. Weh! Sakto, may lagay tayo ng ilaw. Para mamayang gabi. Kung itatanong nyo kung meron kaming magagamit na CR, may open CR doon. Ayun, yung parang puti na yun. CR yun. Tapos ito, sobrang laking bagay na itong net na to. Ay, oo nga pala, wait lang. Marami kasi nagko-comment dyan nagtatanong ba sa comment section kung ano yung ginagamit naming two-way radio. So, ito yung two-way radio namin. 2 to, orange, tsaka yung kulay army green. So, sa mga interesado ng ganito, kung gusto niyo talagang ganito pareho sa amin, wait lang, kunin ko yung isa. Maganda siya. Mahaba yung battery life niya, which is, yun naman talaga dapat, diba? Nasa TikTok ko lang. Check nyo. Para safe tayo sa mga lamok-lamok at kung anumang klaseng insekto na pwede pumasok sa loob ng camper van, maglagay tayo ng net. Diba? Hindi halata. Hindi ako manginginom, tsaka hindi naman ako palainom. Pero, alam mo na, yung mga lokal dito, pag masama ang pakiramdam, dapat nga may kalamansi eh. So, sa mga batang nanonood dyan, ang Kuya Boy Pinyo ay kailangan ko lang inumin ito dahil masama ang pakiramdam ng Kuya Boy P. Alam niyo naman pag mga lokal ba, di ba? Sa mga probinsya, iba yung paniniwala nila. So, masarap sana ito kung may kalamansi, ginmansi kung tawagin. Ito yung mga iniinom talaga ng mga... Ito ang pangunahing inumin ng mga Biskayano. Gin daw para mawala yung gas-gas na lalamunan dahil sa lamig. Siyempre may mga virus yan. Tsaka yung sipon daw. Ito daw inumin eh. E di inumin natin. Puro
lang, masarap. Oo. Ang galing mo naman. Solid! Anghang! So iba yung itlog na... At ito na nakakatakam na part. Ang sisimulan ng lutuin ni Prisha ang ramen. Siya ang chef, ako ang sous chef. Tagahiwa at tagapagbigay ng mga kakailanganin ng tagaluto. Diba? Anong sabi ko sa inyo dati, mga first timers, nung tayo ay paikot-ikot pa ng Pilipinas, na wala namang problema kung saan ka mapadpad na lugar as long na marunong ka makisama, marunong ka makapagkaibigan, respectful ka sa mga tao sa paligid mo, walang mangyayari sa'yo. Pero once na yung mga yon violate nyo, posibleng meron talagang hindi magandang mangyayari sa inyo. Kasi syempre, iba-iba ang lugar, iba-iba ang ugali ng mga tao. Pero pag usapang respeto na, dun yung mga first timers nagtatagpo-tagpo. Yung respeto. Syempre, masarap na naman yan. Kapag meron ka nun sa isang tao, kahit saan ka mapuntang lugar sa Pilipinas, kalmado lahat yun. Kalmado yun. Matik yun na kapag kinaibigan mo, pinakita mo sa kanila yung paggalang, sila yung mga lokal dito at tayo ay nakikituloy lang naman. Okay. Sabi ko kay nanay, tayo magiging customer niya hanggang bukas. Ayun, alin mo dyan. Magkakaroon yun ng automatic na connection na tayo ay dayo dito na nakipark lang tayo. Pero sa kanila yan, para sa kanila, bisita namin itong mga to. Babandayin ko itong magdamag. Ganun ang totoong mangyayari. Kahit saan magpunta, respeto, dapat pala kaibigan. Yun lang naman. Kaya huwag tayong magkaangas-angas. Mahirap. Hindi ko pwede yung ganun. Naalala ko dati mga first timers nung bago-bago pa lang kami nagva-van life. 3 years ago. Yung ginagawa namin yung ganitong mga bagay na sa kalye kami nagluluto. Nahihiya kami. Pero as time goes by, parang nare-realize mo na parang ano ba, first timer yung mga yun. Boy Pinyar, nasa kalye eh. Oh! Angas! Aminin na natin yung katotohanan, no? Hindi naman tayo nagpapanggap dito. Lagi ko kayong i-feed. Gusto ko laging kayong ipakita sa inyo ano yung katotohanan ng pag-van life. Nung una nahihiya kami sa ganito. Kasi syempre, ang weirdo mo eh. Ang weirdo naman ng mga tao. Ganun ang iniisip namin. Ang weirdo ng mga tao na to na bakit ganito yung trip nito sa buhay? Magpa-park dyan, magluluto-luto. Tulad ng ganito, yung nasa kalye ka, sa mga barikada ka nagluluto ng hapunan. Syempre sa ibang mga tao, ano yun eh, weird, di ba? Ang weirdo ng mga to. At yun din yung isipin mo, mahihiya ka. Pero eventually, maisip mo na, ginagawa ko pala itong mga bagay na to dahil dito kami masaya, di ba? So, umabot na kami sa point na bakit naman i-compromise yung sarili naming kaligayahan sa iniisip ng iba o pwedeng isipin ng iba. Eh, dito kami masaya eh. So, ginagawa namin ito ng ganito. So, maaaring weirdo man to sa iba, yung ginagawa namin. Pero para sa amin, ito yung mga bagay na nagpapasaya. So, wala lang hiya-hiya to, pakapala ng mukha to mga first timers, diba? Basta importante, nagagawa natin yung mga bagay-bagay na nagpapasaya sa atin. Yun na yun. Kahit na gumawa kayo ng sariling mundo, eh walang masama doon. Basta ang importante, nagawa nyo yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Yun lang naman yun. Wala nang iba. Saan kayo galing? High school po. Taga saan kayo? Wala ano po. Wala, no? Idol ka ng ate ko. Shoutout niyo po yung ate niyo. Hello po. Ano pa? Ate Mickey, andito na kami. Ate Nikki. Tanggalin mo naman yung ano mo. Lugi ka. Wala ka dito. Lugi ka. Huling-huli tayo sa acto. Nasa tabi tayo ng kalsada na naman. Akala ko nakauwi. Granted. Nagaling. Tulad nila, hilig nila ang magmotor. Kaya palagi nilang ginagawa kasi dun sila masaya. Ganun lang naman yun. Bye-bye! Masarap na ramen in the making. Yes. Oo. Yan na maanghang. Tapos maanghang na yung mga first timers, tapos babanatan pa natin yan mamaya nito.
No? Sagad-sagad sa anghang yan. Itong ginagawa naming ramen ay hindi naman talaga ito yung mga tipong authentic ramen. Kumbaga, para-paraan o yung tinatawag na ramen hack na nakuha namin sa internet. Yung mga Korean noodles na tinitwik-twik lang ba. Ginagawa ng paraan para ma-achieve mo yung isang pagkain nang hindi ka gumagastos ng ganong kalaki. Yung itlog na kasama dito sa unahan, wala siyang yung kumbaga purong dilaw lang. Ang tawag kasi dito ramen hack. Yun yung title nung napanood namin sa sa Reels. Okay, noodles ta. Tapos pagdating naman sa noodles, 5 minuto mo lang itong papakuluan. Tapos yung ano niyan, di ba? Yung pinaka-broth niya, yung pinagpakuluan niya, Oo. yun yung magiging Tinidor, mahal. Ito. Yun ang Yun ang magiging sabaw. sabaw. 3, 2, 1. Tapos na yung 5 minutes. Alright. Nice. Naalala ko dati. Oh. Nung bago-bago pa lang ako mga first timers nag-vlog. Kasagsagan yun ng pagputok ng ng samyang. Mm. Gumawa pa ako ng samyang challenge ba? Oh. Yung naghanap ako ng samyang around ABS-CBN ba? Mm. Kaya mo? Hindi, sobrang anghang talaga. Ako naman, meron din kami kwento ko. Oh. Sa Cavite pa kami. Oh. Napunta ko sila, Nika. Pero first timers, kilala niyo si Nika, di ba? Kapatid niya. Kapatid ko. Oh. Di, nagsamyang challenge kami. Kaming apat. Si Esti, ako, si Prisha, si Nika. Eh di, si Nika yung pinagluto ko. Ikaw na, lutuin mo yan kasi challenge nga eh. Bibigyan ko sila ng pera kapag nakaya nila. Ah. Abang! Kapatid ko si Nika, nilagyan ng sabaw. Lahat kami Patrick. Wala talaga. Hindi talaga natuloy yung challenge. Wala na, ayoko na. Sabi ko, shout out! Nika. At yung mga natirang mga ulam na nasa cooler namin, tulad nitong tahong, itatoppings natin to sa ramen natin. Sabay lagay ng nilagang petchay. namin. Yun. Yun, pwede na yan. Doon lang ako nasira sa itlog. At ang pinaglagaan ng noodles, yun ang magiging sabaw ng ramen natin. Yes. Yun, sarap. Okay, maghahaponan na tayo mga first timers. 6:15 pa lang ng gabi. Ang aga ng hapunan namin. Pero wala naman na tayo iba kasing gagawin kundi ang kumain at nagpahinga rin mamaya. Malamig din yung panahon kaya saktong-sakto yung ramen hack na nakita namin sa Facebook na hindi naman talaga to authentic na ramen, kumbaga ramen hack na tawagin. Ngayon titikman natin. Ito lang ang magiging hapunan namin, wala lang iba. Now rice ngayon. Tikman muna natin, haluin muna natin. My goodness. Ang sarap, mahal. Ang sarap. Yes. Oh. Sakto lang yung anghang. Tama lang, mahal. Gusto ko maanghang. Titikman natin. Ganito na ito. Oh. Ako rin. Ito din? Mm. Boom. Kain. Masarap nung may meron ng chili sauce. Masarap, no? Mas sumarap siya. Dagdagan ko pa. Ano, sarap na. Totoo nga sinasabi nila lagyan ng chili oil, no? Kita nyo naman mga first timers kung gaano ka-solid dyan. Di ba? Wala tayo sa campsite, pero yung pagkain natin, parang luto sa campsite. No? Hindi namin alam kung bakit ganito kami. Nagiging masaya rin naman kami sa mga bagay-bagay na may halaga. Pero mas masaya kami kapag sa simple lang eh. Beneath the starlit sky, our love secret line. Nagagawa naman namin makisama at makihalubilo sa mga matataas o mayayamang mga tao. Pero mas masaya kami kapag simpleng mga tao lang yung mga kasama namin. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glow.
Pagkain ko na yan. Ako ang uuubos. Hindi mo na kaya ubusin eh. The best talaga. Gawin natin ito pag kasama natin yung good vibes. Oo, pwede. No? Nasa Baguio, nagkukuryan din sila. Nangiinggit sila eh. O kayo naman mainggit. Para meron ng kasabayan yung ano ni Uncle Sam. Yung Buddha Jigay niya. Oo. Ba? Pero the best din yun. Bunjingjigay ni Uncle Sam. Miss you, Uncle Sam. We wish you good vibes. Lagalag muna kami kahit saan, ha? At kahit busog na ako, hindi ko pa rin mapigilang kumain. Grabe. Yamok ka namin, gila. Gila. Sobrang nami kalimutan ko ta anong pangalan. Ano pangalan? Kalimutan ko na anong pangalan ko. That's sinanggol. That's sinanggol ta. Kalamiton. Gabi ka talaga, man. Siyempre. That's inana. Pilat sa sasabi mo. May sinasabi mo ha. Hindi ka naiintindihan. Sa sobrang nami, masama darang uwa. Hindi ka naiintindihan. Hindi ko na matandaan kung anong pangalan mo, ah. Sa sobrang nami ba, hindi ko na matandaan kung anong pangalan ba. Sobrang sarap. Ano pangalan mo? Telma? Kamusta mahal? Kami experience. Sarap. That's inana. Ano yun? That's inana. Ano yun? Hindi ka kasi aklano eh. Hindi mo naintindihan yun? Pero ano ang nagagugagog sa ganyukan? Pero kwarta, ginapiko, ginapala? That's inana. Pag yan bad, patay ka sa akin. Patay ka sa akin talaga. Yawa ka. So nakapagligpit na kami lahat at ready na ako magpahinga. Yung hack natin, andyan lang yan. Pero, meron pa tayong isang hack. Niregalo lang sa akin ng kaibigan namin si Cons Castillo na blinking red light na magnetic na ikabit daw namin sa labas. Nagbistulang patrol tayo. Pagdamag natin iiwan na umiilaw yan ng ganyan. Wala naman sigurong kukuha niya, no? At dahil praning nga akong tao, nilipat ko sa loob. Nilipat ko siya sa loob. Yan. Para kunwari alarm, no? O, yan o. O, ayan siya. Diba? Magdadalawang iisip ka kung lalapit ka dito. Magtataka sila kung ano yan. Try nyo lumapit. Okay. 8:30 ng gabi. Pero parang mag-aalas 12 na dahil sobrang tahimik na. Yung tindahan kanina, maraming mga locals doon na nagiinuman. Pero ngayon wala na nagsiuwian. So solong-solo na natin yung kapaligiran dahil papahinga na sila. So magpapahinga na rin tayo. Tingnan natin to. Tsaka may mga reflectorized naman dito. So kapag may dumadating na sasakyan, matig naman yan, magliliwanag naman yan. Malamig na. Saan ko ilalagay ito? Dito lang? Dito? Sige. Ramdam na yung lamig. Siyempre, mag-close door tayo. Gusto ko sanang bukas lang pero doon tayo sa masiguradong safe tayo. Huwag tayong panghas. So, naway ingatan tayo ng may kapal sa ating magdamag. Na makatulog tayo ng ayos. Ilayo niya tayo sa mga kapamakan. Lalong tayo ibang asahan sa ganyan. Pero tayo matulog. Ang panalangin magpapatek sa atin. Kahit saan naman. Kahit sa hindi ganitong lugar. Diba? Maraming posible mangyari. Siyempre iba pa rin yung protection na binibigay sa atin ni Lord ba. So magpapahinga na muna kami mga first timers ha. Tuloy natin ang kwento bukas paggising. Weather check. Yung klima. Nakakapagtaka na hindi siya ganun kalamig sa Kapatagan tulad nung last episode na nasa stopover station tayo. Iba ang level ng lamig dun. Dito sakto lang. Na-explain kanina ng mga lokal na syempre nakababa na yung lamig sa Kapatagan na nanggagaling sa bundok. Tayo kasi nasa paanan ng bundok, so walang hangin, alam mo yun, tumutulak ng lamig. So titignan natin mamaya. Malamig naman na, pero tignan nyo, wala kaming jacket. So mamaya malalaman natin ng umaga pag nagising. So
Magpapahinga na muna kami. Tulad ng paulit-ulit na nangyari, ituloy natin mga first timers ang kwento natin bukas pagising, ha? Lord, ingatan mo kami. Good night. Malamig. Diyos ko. 1:30. Nagising ako kasi naiihi ako. Lumabas ako dun. Iisip ko, paumaga na ba? 1:30 pa lang pala. Ang liwanag ng buwan. Akala ko pa busilak na yung araw ba? Maliwanag lang pala sobrang yung buwan. Naglakad ako pa gano'n. Kabilang liwanag talaga ng buwan. Ganito ako pinapahirapan ng sobrang lamig ng panahon gabi-gabi. Ang hirap nung okay ka naman. Pero dahil sa lamig ng panahon, yan nagkakasakit ka. Pero okay na ngayon kesa mga nakarang araw. Simula nung iniinuman ko na ng ano ba yun? Newsep? Ano? Basta Newsep, yung non-drowse, parang gano'n. O runny nose, parang gano'n. Babalik pa ulit ako sa tulog. Natulog na kami bukas yung pintuan. Okay naman, ilang oras pa. Babangon ulit tayo. Babalik pa akong tulog. Wala akong gagawin. Kung bigla ako pabalik ng tulog, sisikapin ko munang makabalik ng tulog. See you later. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me every time. Tumawid naman ang magdamag ng mapayapa. Bagamat paputol-putol ang tulog ko dahil sa masama ang pakiramdam, okay lang yun. Ang mahalaga palagi sa akin tuwing gigising ay yung lumipas ang gabi na safe tayo. Ang kulit ng mga aso. Kusang umaga, nandun na tumahol. Kung saan ilang oras na tayo nandito. Bariya po. Kung pwede ba namang walang kape? Nasaan na yung kape ko? Ayun. Ang goal kung bakit natin ginagawa yung ganito ulit. Bumabalik ulit tayo sa dati natin nakagisnan. Para hindi tayo manibago sa gaganapin nating Philippine loop. Kasi expect nyo na yung mga first timers. Maraming mga pagkakataon na ganito ang mangyari during Philippine loop. So kasama natin nun si Jay Bray at saka si K-Camp. So mga bro, wala naman kayong dapat alalahanin. I got you. Kabisado naman natin halos yung mga lugar na kung saan safe tayo matutulog. At syempre nga, sabi ko nga, yung sikreto, sinabi ko na kanina. Pero huwag kayong mag-alala. Kung bahala sa inyo sila. Ako naman ang kuya nyo eh. So ako ang gagabay sa inyo. Sarap ng life. Ang aga nyo naman pumasok. Anong oras ba pasok nyo? Anong oras pasok nyo? Ang aga. Saan yung school banda? Malapit lang. May malapit palang school dito.
Panibagong araw, panibagong paglalakbay, panibagong destinasyon. Nawawalan ka na naman ng ano Tumataba na naman. Sige, kain pa more. Kain pa more. Sige, timpla ka ng kape. Coffee. Thank you. Aabante na tayo. Pero magliligpit muna ako dito ng mga gamit sa loob. Titignan natin kung saan magtutuloy yung next episode natin. Siyempre dito pa rin yan sa Nueva Vizcaya, na kahit na may times talaga ng sinasabi ko nga na mahirap kumilos kasi nga sa sobrang lamig, mas pipiliin namin andito kami kaysa bumaba kami at mamroblema naman kami sa init ng panahon. So tanggapin na lang, okay naman yung pakiramdam ko kasi yung mga nakaraang araw, yung sipon ko talagang umaagos talaga. Napakahirap. Alam mo yung para ka nilalagnat na wala ka namang lagnat pero unlimited yung sipon mo. Ngayon, medyo tuyo naman na siya dahil nga umiinom ako ng gamot. Pero syempre, tutuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng maraming tubig para maging okay tayo. Mamaya magpapasalamat tayo kay tatay at nanay doon kahit off-cam na. Magliligpit lang ako ng gamit and then mamaya ay abante na tayo. Ang basura, tangayin natin yan. Basura mo, linis mo. Tapon natin sa tamang basurahan. All goods na. Ready to go. Tinanggal ko nga pala muna yung mga stickers dito kasi sa Philippine Loop ipaparak natin si Batod. So yung mga nawalang stickers dyan ng mga kaibigan ko, ibabalik ko naman. I-wrap lang kasi yung van natin. Pero may mga extra stickers naman ako sa inyo eh. So ididikit ko yun ulit. I-full wrap lang natin si Batod ng panibago bago mag Philippine Loop. Bahala na kung saan mapunta sa next episode. Kaya mo na yan Ikaw na mag-drive Ang aga natin bumounce, alas 8. Ang haba na naman ng araw natin. Siguro mga first timers, didiretso na lang kami ng palengke pero hindi na namin i-vlog yun. Mag-iipon lang kami ng mga stocks na pagkain namin sa base camp bago tayo tumuloy sa next destination natin. Ang aga pa talaga, kung tutuusin lang. Pero syempre pag maaga tayong kikilos, mas marami tayong magagawa. So dyan mahal sa paakyat na yan, mahal. Huwag kang matatakot ha. Pagkaliko, banat. Dito ka kumukuha sa kanan. Sige, apak, banat! Yan. Huwag kang matatakot kasi yung makina naman ng commander. Noise! So paano mga first timers, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama mga first timers sa isa na namang magdamag na naway nakapagbigay ng relaxation sa inyo habang kayo nanonood sa inyong mga pamamahay. Magkita-kita tayo sa next episode. Life is good dito sa Nueva Vizcaya. Hindi ko alam kung anong barangay ito, pero bayumbong ito. Magkita tayo sa next episode. Yeah, I'm bored.